Sofa. Napanaginipan mo ba? Valeria. Muli akong isinilang. 17 na ulit ako. Hugo. Buhay si Hugo. Sa nakaraang buhay ko sa aksidente, ibinigay niya ang buhay niya para protektahan ako. Pero sa mga taong iyon, palagi ko siyang binabaliwala at iniiwasan ko pa siya na parang salot. May malaki akong balita. May bagong lalaki na darating sa klase natin. Nakita ko lang siya sa opisina, kasama ang guro. Ang gwapo niya. Mukha siyang karakter sa video game. Sinasabi ko na, mawawala na ang titulo ni Adrian Castillo mula sa class 10 bilang pinakasikat na lalaki. Talaga? Ang gwapong lalaki ang bagong heartthrob. Parating na ang guro. Ang guro. Ano itong ingay na ito? Kung ayaw ninyong nasa klase, umalis na Bagong estudyante, ipakilala mo ang sarili mo. Hugo. Si Hugo Moreno siya. Hugo sa edad na 17. Bumalik ako sa unang araw ni Hugo sa mataas na paaralan ng Tanaw Dagat. Hugo, sa nakaraang buhay ko, napakalupit ko sa iyo. Pero bakit sa huli, handa kang ibigay ang buhay mo para sa akin? Hugo, umupo ka dyan. Sa ganitong sitwasyon, dapat ba akong magpasalamat? O ano, ilabas ang mga English book ninyo at buksan sa pahina 104. Kung naging maayos ako sa kanya mula sa simula, maiiwasan ko kaya ang trahedya. Sa kasamaang palagay sa nakaraang buhay ko, itinuring ko siyang hindi karapat-dapat kahit isang sulyap. Ang tanging nakikita ko lang ay ang mapagkunwari na si Adri. Hindi ba si Adrin lang ang gusto mo? Bakit ka nakaupo kasama ang bagong lalaki ngayon? Magkakilala na ba kayo dati pa? Ang mapagkunwari na si Adri. Sa nakaraang buhay ko, noong nagkaproblema ang pamilya ko, agad niyang binasag ang aming kasal para hindi siya madamay. Kahit gaano pa ako nagmakaawa sa kanya, hindi niya ako tinulungan. Sa buhay na ito, kung sino man ang gustong makipag-deal sa kanya na siya. Pwede ko bang hiramin ang mga notes mo para makopya? Naku, Sophie. Sa wakas nakinig ka na sa akin. Napagtanto mo na ang kahalagahan ng pag-aaral. Dati tanga ako. Pero ngayon, syempre kailangan kong ayusin ang sarili ko. Narinig mo ba? Sabi ni Sofia, aayusin niya ang sarili niya. Nabaliw na ba siya? Sino ang nakakaalam kung anong pakana na naman ang ginagawa niya? Malamang sinusubukan lang niya ang ibang paraan para makuha ang atensyon ni Adrian Castillo. Pagkatapos ng lahat, si Adrian ang top student sa klase niya. Isang tanga na sinusubukang makuha ang puso ng hit. Hindi ba dapat kahit man lang magpanggap siya ng kaunti? Tama ka. Sa tingin ko hindi siya tatagal, kahit 3 araw. Ano ang ibig sabihin niya? Valeria. Walang magandang lumalabas sa bibig na iyan. Dati tanga ako. Palaging nasasayang ang oras ko sa mga tao at bagay na hindi sulit. Hindi ko nagagawin iyon. Ipahihiram ko sa iyo ang mga notes ko. Sa nakaraang buhay ko, paano ko itinulak pala ang isang mabuting kaibigan dahil kay Adri. Bulag ako. Nanay, Ano ang ginawa mo kagabi? Hindi mo sinagot ang telepono mo buong gabi. Nabaliw ka na ba? sa nakaraang buhay ko, ganito rin si nanay, palaging nanggugulo. Dati, naiirita lang ako at gusto ko lang tumakas. Sumakay ka sa kotse. Nanay, Anong problema? Si Adrian bang pasaway na iyon, ang nanggulo sa iyo ulit? hindi siya. Nanay, gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi na kita papagalitin ulit. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo.
Sige. Nanay. Hugo. Sa buhay na ito, babaguhin ko ang mga tadhana nila. Marumi. Dal iyan mo, dilaan mo hanggang luminays. Kung magtatrabaho ka dito, kailangan mong matutong maging aso. Mag-ingat ka sa sinasabi. Sofia. Ano? Palagi mong hinahabol si Adrian. Pagod ka na ba sa kanya at ngayon gusto mo ng pagbabago? Matagal na tayong hindi nagkita, binatang Ginoong Pres. Bakit malungkot ang iyong mukha? Dahil ba hindi maayos ang bid ng iyong ama para sa lupa sa timog na zona? Kung ipapadala ko ang video na ito kay Punong Guro Vargas, sabihin mo sa akin, sa tingin mo magtatagumpay pa ba ang bid ng iyong ama? Huwag mo akong subukang lokohin. Kaya, isusugal mo ba ang mga pagsisikap ng buong pamilya? Ngayon na. Humingi ka ng tawad. Patawad. Mas malakas. Hindi ka niya maririnig. Patawad. Umalis ka. Aalis na ako. Hugo, hindi ka ba nasasaktan? Huwag kang makialam. Tinutulungan lang kita. Hindi mo kailangang gawin yon. Ito ang mga paborito ko. Matamis. Kung malungkot ka, kumain ka ng isa. Mas gaganda ang pakiramdam mo. Aalis na ako. Hanggang bukas. Walang saysay na kabaitan. Sophie, anong problema? Mukhang masama ang iyong pakiramdam. Maaari mong sabihin sa akin, sino ang nanggulo sa'yo? Pupunta ang iyong tito at bibigyan sila ng nararapat. Wala. Kamakailan, labis na nag-aalala. Si nanay mo para sa'yo. Sa negosyo, pagod na siya sa paggawa nito ng mag-isa. Kaya, nagpasya ako na sumali sa kumpanya para tulungan si nanay mo. Nakikita mo, Tito, maayos na hinahawakan ni nanay ang mga usapin ng kumpanya ng mag-isa. Mag-focus ka lang sa pagmamaneho sa akin. Babayaran kita ng sahod. na. Sa nakaraang buhay ko, ang iyong mapagkunwari na mukha, ang lubos na nagmanipula sa akin. Nagmakaawa ako kay nakunin ka sa kumpanya. Ngunit nilinlang mo siya at kinuha ang lahat sa kanya. Sa buhay na ito, ikaw ang magiging driver ko at wala nang iba pa. Hanggat nandito ako, hindi ka makakapasok sa kumpanya. Umuwi ka na at magpahinga ng maaga. Aalis na ako ngayon. Anong problema kay Sofia? Ngayon mukha siyang ibang tao. Dati, sa kaunting pagpapakita ng lambing, kakain siya sa palad ko. Napakadali niyang manipulahin. Huli ka na umuwi. Nanay, ngayon dinala ako ni Tito sa pagmamaneho. Hoy, nakita kong malungkot si So. Kaya inilabas ko siya para mahanginan. Estudyante pa siya. Iuwi mo siya ng mas maaga sa susunod. Si J. Sophie, hulaan mo kung ano ang narinig ko. Dahan-dahan, hindi ka ba natatakot na mahirapan kang huminga? Ang bagong estudyante, si Hugo Moreno. Napalayas na siya Magsalita ka ng mahina, baka may makarinig sa iyo. Alam mo, hindi ko alam. Pero kung ganyan ka magsalita, magkakaroon ito ng masamang epekto sa iba. Hindi ba ang perang binigay ng paaralan sa iyo ay para unahin ang iyong rehabilitasyon? Anong problema sa kamay mo? Karamihan sa pera ay napunta sa pagbabayad ng mga utang. Ang buhay mo ay higit pa sa 2 taon na ito. Hindi mo ba aalagaan ang kamay na iyan? Bawat kontrata na binigay ng paaralan sa akin, binasa ko ng maigi. Kung hindi ko magawa ang isang bagay, hindi ko ito pipirmahan. Pag-isipan mong mabuti. Valeria, bigla kong naalala. Sa tingin ko may naiwan ako sa silid-aralan. Pupuntahan ko na iyon. Sige, bilisan mo na.
Hugo, kung nakapirma ka na ng ganoong kontrata sa eskwelahan, bakit sa nakaraang buhay mo ay na-disqualify ka sa kompetisyon? Tingnan mo. Itong bagong estudyante, hindi ba siya baliw? Sumusulat siya na parang doktor. Mukhang garabato. Narinig ko, basag ang kanang kamay niya. Lumpo siya. Lumalabas, wala siyang silbi. Ano naman ang pakialam ninyo kung anong kamay ang ginagamit niya sa pagsusulat? Sa tingin ko, naiinggit lang ka dahil mas matalino siya. Bukod sa pagsitsismis sa likod niya, ano pa ang silbi ninyo? Kayo ay mga talunan. Ipinagtatanggol niya ako. Hugo, baliktad ang libro. Ang cute. Sa nakaraang buhay niya, sana ay nakakuha siya ng direktang admission sa universidad. Salamat sa boxing championship. Sayang at sa ikalawang taon niya ay may nangyaring insidente at na-disqualify siya. Hindi siya bumalik sa eskwelahan hanggang sa ikatlong taon niya. Sa panahong iyon, ano kaya ang nangyari? Gusto ring magboxing ng lumpo? Pinapayuhan kitang huwag mong ipahiya ang sarili mo. Mas mabuti pang alagaan mo ng mabuti ang nag-iisa at mahalagang kamay mo. Kung maging pabaya ka, tuluyang mawala ng silbi. Doon ka talaga magiging walang kwenta. Adrian Castillo. Sa nakaraang buhay ko, ako ay bulat. Para maging ganoon ka-devoted, na nawala ang isip ko para sa isang tulad. Bakit hindi ka nakikinig? Para sa tulad mo ba? Itong lugar? Medyo mainitin ang ulo mo. Lalaban ka ba ulit sa akin? Kaya mo bang lumaban gamit ang kamay na yan? Hindi ka talaga titigil. Sabihin mo kung kaya mo o hindi. Hindi ako interesado. Huwag mong subukan ng pasensya ko. Ang nanay mo ay nagtatrabaho sa night market, malapit sa school. Hugo, kung hindi ka lalaban, sisirain ko ang stall niya. Paano mo gustong tumaya? Napakasimple. Ang matalo ay luluhod. At tatawagin akong tatay ng 3 beses. Ano sa tingin mo? Lalaban ka ba? Teka, Sofia, anong ginagawa mo dito? Wala akong oras para sa iyo ngayon. Tapusin ko na itong talunan. palalakihin ko ang taya. Palalakihin ng taya, narinig mo? Tatawagin niya akong tatay ng 6 na beses. Sabi ko, ang taya ay laban sa iyo. Ha, ikaw pala ang tumataya? Ibigay mo sa akin. Sofia, para makuha mo ako, talagang nagsumikap ka. Heto, nagpapanggap na patas, di ba? Sige. Tinanggap ko. Kaya mo yan. Ano ang nangyayari dito? Tinutulungan ko siya at binibigyan niya ako ng masamang tingin. Isang lumpo na tulad mo, gaano kalakas ang kaya mo gamit ang kaliwang kamay mo? Tingnan natin kung paano ka lumaban. Masyadong maraming walang kwenta. Tingnan ko kung gaano ka katagal. Saktan mo siya. Ano ang ibig sabihin nito? Umiiwas lang siya at hindi umatake. Kung may tapang ka, huwag kang umiiwas. Adrian, uminom ka ng tubig. Mag-ingat ka. Siya. Adrian, pandaraya ang ginagawa. Baliw ka. Maaari kang mapahamak ng malubha. Hindi mo siya pwedeng apihin. Ayos ka lang ba? Saan ka nasakta? Ayos lang ako. Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaang apihin ka niya. Talagang ang minamaliit kita. Paano ka nagpanggap na napakabuti sa akin noon? Ngayon pinagtatanggol mo siya. Sinusubukan mo bang pagselusan ako? Magising ka na. Hindi ito mahalaga, Adrian. Ano? Gusto mo siyang ipagtanggol? Isang round pa. Sa pagkakataong ito, kaliwang kamay ko lang ang gagamitin ko. Kung matalo ako, dodoble ang taya. Sige, walang problema. Tinanggap ko.
Kahit kaliwa mo lang ang gamitin mo, hindi ka pwedeng manatili lang sa pag-iwas ng hindi umatake. Kung hindi, ituturing kitang talunan. Halika na. Pagdating ng panahon, gagamitin ko ang dalawang kamay ko at iniisip mo pa rin na hindi kita kaya. Ikaw na walang silbi na may isang braso, bakit kaliwa ang gamit niya? At ano naman ang mahalaga doon? Isa lang ang kamay niya. Anong malaking gulo ang magagawa niya? Ba, nagpapasikat lang siya. Adrian, ayos ka lang ba? Mula ngayon, huwag mo nang abusuhin ng gusto ang kapangyarihan mo. Kilalanin mo ang iyong sarili. Sophie, paano mo nagawang hayaang ang lumpong ito? Pag malupitan ako ng ganito, magbabayad kayong dalawa para dito. Doon mismo sa entablado. Hindi mo kailangang gawin yon. Ang maliliit na pakana ni Adrian ay hindi ako nasasaktan. Sa sitwasyong iyon, sino ang nakakaalam? Paano kung Siya. Nagmamalasakit sa akin. Hugo? Takot ako sa sakit. Takot na ako sa injection simula noong bata pa ako. Para lang gamutin ang sugat. Masakit din iyon ng husto. Kailangan ko ng matatamis. Tanging matatamis lang ang makakapagpaginhawa sa sakit. Mayroon ka bang matatamis? Wala. 2 araw na ang nakalipas. Binigay ko sa iyo lahat ng matatamis ko. Ang paborito ko. Ang kuripot mo. Ayaw mo pang ang bigyan ako ng isa. Lalabas lang ako saglit. Bibilihan mo ba ako ng matatamis? Hugo, alam kong pinakamabuti ka. Hindi. Pumasok ka at ipagamot ang sugat. Ako na ang magbabayad. Hugo, wow, sa wakas ay nagre-react ka na. Ito ay akin. Hindi. May nagpilit na ibigay ito sa akin. Kung gusto mo, kunin mo. Ang sinungaling mo. Ito ang pinakamagandang bulaklak na natanggap ko. Salamat. Sabi ko na, may iba ang nagbigay nito sa akin. Kung hindi dahil sa naranasan ko sa nakaraang buhay ko, maniniwala ako sa iyo, sa ugali mo. Hindi ko pa nakita na may nagbigay sa iyo ng kahit ano at tinanggap mo. Maghintay ka sa akin. Hugo. Ito ay ospital. Huwag kang maingay. Bakit ka naglalakad ng napakabilis? Masakit pa rin ako. Hugo, may utang ka sa akin. Wala akong utang sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin, hindi? Noong huling beses sa Giffit, iniligtas kita. Kailangan mo akong gantimpalaan. Ano ang gusto mo? Turuan mo ako. Ayoko. Hugo. Isa lang itong pop quiz. Hindi mo kailangang maramdaman na masama. Huwag ka nang umiyak. Sige na, tuturuan kita. Pag-aaral. Sinabi mo ba, tuturuan mo ako? Hindi, mali ang narinig mo. Impossible. Ibigay mo sa akin.
Bakit Dak ay katumbas? Hindi sila magkatulad. Ito ay isang definisyon. Sino ang definisyon? Sino ang definisyon? Tumahimik ka. Hindi. Pinapatahimik mo ako, at iniisip mong mananahimik ako. Ako ang nagligtas ng buhay mo. Sa madaling panahon, sasali ako sa Math Olympia. Ito ang mga pinakapangunahing ehersisyo. Bago ako bumalik, tapusin mo lahat. Ilan lang naman ang mga assignment, di ba? Makikita mo. Sophie, huwag kang mag-aral ng husto. Halika na, dadalhin kita, para mag-relax ka ng kaunti. Sa nakaraang buhay ko, ganito ito. Gamit ang maliliit na kilos na ito para akalain ako at paniwalaan na ikaw ang tunay na nagmamahal sa akin. Salamat, Tito. Ikaw ang pinakamabuti. Kung pag-usapan yan, ang iyong nanay ay nagtatrabaho ng husto. Narinig ko na, ang kumpanya ay magbubukas ng bagong pabrika sa madaling panahon. Nag-aalala ako na. Baka hindi kayanin ng iyong nanay ang lahat. Tito mo ako pagkatapos ng lahat. Pamilya tayo. Gusto ko ring tulungan ang iyong nanay na pagaanin ang kanyang pasanin. Sa wakas, ipinapakita mo na ang tunay mong tungkol sa mga usapin ng kumpanya, hindi ko alam ang marami. Hindi ako kinakausap ng nanay ko tungkol sa mga bagay na iyon. Isa lang akong estudyante. Ano ang alam ko tungkol sa mga responsibilidad? Nababahala lang ako na baka mapagod ang iyong nanay. Isang pasaway, magkakaroon ng oras. Mahuhulog ka rin sa huli. Sophie, Nanay, kamakailan, napakabait sa akin ni Tito. gaano kabait siya sa'yo? Sinabi ni Tito na dahil pagod na pagod ako sa pag-aaral kamakailan, gusto niya akong ilakad araw-araw para makapag-relax ako. Oh, talaga? Raul Reyes, walang hiya ka. Hindi ka lang gumagawa ng anumang produktibo. Gusto mo palang iliga ang anak ko. Sophie, kahit mahalaga na mag-relax ng kaunti, ang iyong tito, mahal ka rin niya ng husto. Pero, huwag mong hayaang masira ng laro at kasiyahan ng iyong pag-aaral. Malapit na ang entrance exam. Dapat alam mo kung ano ang pinakamahalaga. Naiintindihan ko, Nanay. Nanay, ito ay simula pala. Ipapakita ko sa iyo ng malinaw. Kumusta? Kaibigan ako ni Hugo Moreno. Nasa loob ba siya? Oh, Kap. Oo, nandito siya. Kap, may babaeng naghahanap sa'yo. Hugo, Hugo, ang henyo. May mga humahanga na rin sa'yo at dumadalaw pa sila ng personal. Anong hindi inaasahang pagbisita? Ang bango. Ang amoy na yan, galing sa kanya. Anong ginagawa mo rito? sabi nila, nakakapagod daw talaga ang training. Kumain ka na ba ng hapunan? May dala akong masarap. Nakikita kong mahilig ka pa rin sa matatamis, di ba? Pero ang matatangkad, tulad mo, hindi pwedeng puro yan lang ang kinakain. May oras pa akong kumain. May exam pa ako mamaya. May iba pa ba? Kung gayon, hindi na kita istorbohin. Paalam. Umalis ka. Narinig ko, sa School Boxing Championship, natalo ka sa isang mandirigma mula sa CG. Hindi ko inubos ang pera ko sa'yo. Para lang tuntungan ka ng iba. Nay, patawad. Sa susunod, magsisikap ako ng gusto, anak. Sa susunod na high school boxing competition. Kung matalo ka ulit, kalimutan mo na akong nanay mo. Hugo Moreno, bakit kailangan mo pang dumating? Ikaw, na may sugat sa kanang kamay. Anong ginagawa mo? Sophia, huwag ka nang magpanggap. Pumunta ka sa practice ng competition team kahapon. Hindi ba para humingi ng tawad sa akin dahil sa boxing match noong isang araw? Nabaliw ka na ba? Hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo.
Sophia, huwag mong gamitin ang mga trick na magpakipot. Masyado kang bata. Adrian, hindi ba sa tingin mo medyo mataas ang tingin mo sa sarili mo? O iniisip mo lang ba na mahalaga ka? Sinasabi ko sa'yo, hindi kita gusto. Huwag mo akong guluhin. Umalis ka sa daan, huwag mong harangan ang daan. Yung babaeng Reyes. Para lang sa kasiyahan. Huwag mong seryosohin. Magiging politiko ka. Ang pamilya Reyes ay mga negosyante lang. Hindi nila matutulungan ang career mo kahit kaunti. Adrian, itong si Sophia, so walang hiya. Dapat natin siyang baliwalain. Ano ang plano mo? Sa nakaraang buhay ko, niloko ako ng idiot na ito. Pinaniwala niya ako na si Hugo Moreno lang ang nagpakasal sa akin. Para makaganti. Hugo. Huwag kang lalapit. Ito ay brown sugar water. Mas gaganda ang pakiramdam mo kung inumin mo yan. Ayoko ng iyong peking pag-aalala. Napakasama ko sa kanya sa nakaraang buhay. Sa pagkakataong ito, kailangan ko talagang bayaran ang utang ko sa kanya. Adrian, sobra kang mapagbigay. Lahat yan ay limited edition figures. Narinig ko hindi mo raw makuha kahit may pera. Binigay mo lang lahat sa akin? Teka muna. Itong mga figures, hindi ba ito yung mga nakuha ni Sophia para sa'yo? Sa pagpila, sa birthday mo? Lahat yan sa'yo na. Wow! Ayos, welcome. Palakpakan, mapagbigay si Adrian. Sophia, malapit na ang balita na ipinamigay ko sa iba. Ang mga regalo mo sa akin ay kakalat sa buong school. Tingnan natin kung mananatili kang kalmado. Kaya pala, mabait ka sa lahat. Maliit na bagay lang yan. Laro para pagtawanan ako. Ano to? Ito yung mga exercises na binigay ni Hugo Moreno. Bakit ang dami ngayon? Ikaw at si Hugo Moreno, ano ba talaga ang relasyon nyo? Ang utang ko sa kanya mula sa nakaraang buhay ko. Ano na naman ang nagawa ko para magalit siya sa akin? Hugo. Hugo, bad trip ka ba? Wala naman akong ginawa sa'yo, kaya bakit mo ako binabaliwala? Para sa'yo to. Kung hindi mo kukunin, hindi ako aalis ngayon. Kung bad trip ka, kumain ka ng matamis. Marami pa. Sapat. Tapos na. Sa ganitong paraan ang hindi niya makikita. Hugo, halika dito. Ang lapit. Siya, mas maganda pa pala pag malapitan. Pagod ka na siguro pagkatapos ng araw na to, di ba? Kumain ka muna para mabusog ka. Dati, ayaw mong mag-aral. Ngayon, nag-aaral ka na parang buhay mo ang nakasalat. Bata pa ako noon. Ngayon naiintindihan ko na. Kung walang pag-aaral, walang kinabukasan. Alam ni nanay, na gusto mong makapasok sa magandang universidad. Pero kailangan mong alagaan ang kalusugan mo. Nay,
Nay, bakit ka nakasimangot? Mayroon bang problema sa kumpanya? Tumawag ang lola mo. Hiningi niya na bigyan ko ng posisyon ang tito mo sa kumpanya. Iniis ko. Anong posisyon ang babagay sa kanya? Hindi niya nagamit ang akin. At ngayon sinusubukan niya dayain si Lola. Kaya, Nay, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Ang tito ko dapat ay maaasahan. Naalala ko ang tatay ng kaklase ko na nagbigay ng construction project para sa pamilya sa isang hindi maaasahang kamag-anak. Sa huli, yung kamag-anak na yun, pinalitan ang lahat ng mga materyales na mababa ang kalidad. At ang mga lugi ay napakalaki. Nay, ang tito na ito ay dapat maaasahan. Ang tanga ko. Pinaniwala ako ng mga salita ni nanay. Si Raul Reyes ay walang silbi, na naglalaro lang buong araw, at muntik na niyang mailigaw ang anak ko. Mga usapin sa kumpanya, kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Adrian Castillo, ngayon ay masaya ang babaeng ito. Kaya bibigyan kita ng block and delete ko. Tapos na. Sophia, nagpatanong si Adrian sa akin na sabihin sa'yo ang isang bagay. Ang iyong masamang ugali ay dapat may hangganan din. Kung hindi ka babalik sa kanya, ang iyong pwesto sa tabi niya ay kukunin ng iba. Hindi pa ba siya pagod? Sabihin mo sa kanya na huwag na akong hanapin. Umalis ka sa daan, nakaharang ka sa daan ko. PFF. Siya ba? Pinoprotektahan ako. Nalilito ako. Matagal na akong tinuturuan ni Hugo. Bakit hindi ko pa rin maintindihan? Hindi iisipin ni Hugo. Natanga ako, di ba? Ang tanga ko. Binabasa niya ba ang isip ko? Paano niya nalaman ang iniisip ko? Nakita na niya ang lahat. Parehong ang dapat niyang makita at ang hindi. Ang dakilang Hugo, talagang may paborito. Yung mga babae sa kabila lumapit para magtan at hindi niya man lang pinansin. Pero kung si Sophie... Nga pala, ang School Boxing League, malapit nang magsimula. Hugo, siguradong sasali ka, di ba? Ang championship ay sayo, walang duda. Kung kikilos ang henyo, isang bagsakan lang ang championship niya. Mas mabuti pa, na alagaan mo ang sarili mong mga grado. Si Sophia at yung walang kwentang lalaki, so nagkakasundo. Paano ko to sosolusyonan? Siguro galit pa rin siya sa akin dahil sa figure, kaya niya ako binablock. Sophie, narinig mo na ba? Ang masquerade ball ay ngayong weekend. Sabi nila ang venue ay pinalamusya na parang palasyo sa Fairtap. Kailangan nating magsama. Tingnan natin. Dinala ko to para sa'yo. Bakit hindi ka kumakain? Posible bang gusto mong kainin ang akin? Kung gayon, ipagpapalit ko sa... Nakagat ko na. Hindi ko napansin. Adrian, pakinggan mo ako. Para malaman mo, gusto kita. Gusto mo bang maging boyfriend ko? Oo. Siyempre. Ayos. Sama-sama. Sama-sama. Sa nakaraang buhay ko, sa masquerade ball, nagpahayag ako ng pag-ibig kay Adrian ng may malaking pagdiriwa at naging magkasintahan ka. Sa buhay na ito, hindi. Hugo, may masquerade ball ngayong weekend. Sama tayo. Hindi ako pupunta. Hindi, kailangan mong pumunta. Wala akong dance partner. Samahan mo ako, please. Talaga? Pupunta ka. Mahal kong nanay, bilisan mo, bigyan mo ako ng pinakamagandang damit sa lahat. Ang anak mo ay mag-bituin ng school's masquerade ball. At saka, maghanda ka ng isa pang suite para sa akin. Isang formal para sa lalaki. Sophie, napakaganda mo ngayon. Valeria, napakaganda mo rin ngayon. Bahala na. Lalaki ako.
Hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol dito. Sofia, bibigyan kita ng pagkakataon. Nandito ka. Bagay sa iyo. Ang sweet na ito. Salamat. Maaari ba anyayahin sumayaw? Hugo, ang galing mong sumayaw. Natuto ako ng kaunti. Noong nagtatrabaho ako. Kaya, bakit hindi tayo magpaligsahan? Magiging dance-off ito para sa bayan ang tugtog. Kung sino man ang magkamali ay magsasabi ng sikreto sa mananalo. CJ, Nagkamali ako. ang sikreto mo. Ang una kong sikreto ay, noong nakaraan, marami akong pagkakamali. Hugo, tayo ay itinadhana na. Hugo, tayo ay itinadhana na sa nakaraang buhay. Nakaraang buhay. At bakit? Hindi sa buhay na ito. Ngayon, para sa iyo lang ako pumunta. Sino ka? Sofia, anong problema mo? Adrian. Nababaliw ka na ba? Itigil mo na yan. Sinabi ko sa iyo noong huli, ang larong ito ng pagpapakipot ay gumagana lang minsan. Adrian, nababaliw ka na ba? Tapos, ang yabang mo, araw-araw, iniisip mo ba talaga na isa kang mayabang? Alam ba ng nanay mo kung paano ka manamin? Ngayon, para sa iyo lang ako pumunta. Pero Sofia, ang tulad ko, ay hindi ka mabibigyan ng kinabukasan. Hindi ko maramdaman ang parehong bagay. Hugo, nahanap din kita. Anong ginagawa mo dito? Pumunta ako para hanapin ka. May sasabihin ako sa iyo. Sofia, galing tayo sa magkaibang mundo. Dapat matapos na ito dito. Sinusubukan mo ba lumayo sa akin? Sofia, alam ko na. Ikaw at si Hugo, gusto lang akong pag-initan. Nang makita akong walang pakialam, nagsimula kang uminom mag-isa. Hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo. Sofia. Sino ka? Hayaan mo akong mag-isa. Anong problema, Sofia? Hugo, isa kang tanga. Hindi na kita kakausapin. Tama, tama. Hayaan na lang natin siya. Para sa kanya lang ang mga mata ko. Tinanggihan niya ako. Sofia. Sofia. Sofia, bumangon ka. Bumangon ka, Sofia. Sabihin mo sa akin na hindi mo talaga gusto ang walang kwentang lalaki. Sino ka? Huwag mo akong hawakan. Makinig ka sa akin. Talaga namang hindi mo gusto ang walang kwentang lalaki, di ba, Sofia? Huwag mo akong hawakan. Subukan mo siyang hawakan ulit. Sige. Makikita mo. Hindi ako lasing. Mahal ko, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan mag-isa. Lasing ka. Sino ang asawa mo? Hugo, ikaw ang aking asawa. Nakalimutan mo ba ang sinabi mo sa akin? Sinabi mo na lagi kang nasa tabi ko. Sofia, magising ka.
Hindi mo ako hinahalikan. Sa wakas nahuli na kita. Adrian. Adrian, hulaan mo kung ano ang nakita ko. Nakita ko si Hugo at si Sofia na pumasok sa isang kwarto. Si Sofia lang ang nakikita ko dati. Paano nangyari? Nakasama niya ang walang kwentang lalaking yon? Kung magre-record ako ng isang bagay para i-blackmail ang walang kwentang lalaki, ang pwesto sa boxing league ng paaralan ay magiging akin. Sofia, alam mo ba ang sinasabi mo? Huwag kang umalis. Hindi ako alis. Hindi ka panipaniwala. Kahit sa pagtulog, hindi siya mapakali. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag ipinost ko ito sa school forum. Hugo, para saan ka makikipagkompetensya sa akin? Sofia, kayo dalawa. Seryoso ba kayo? Ang password. (0815) Hugo, kahit burahin mo ang video, ang tatay ko ay miyembro ng lupon. Bukas, pwede kang umalis sa paaralang ito. Pero paano kung ang anak ng miyembro ng lupon ay inabuso ang kanyang kapangyarihan at nagdulot ng kapansanan sa isang estudyante? Anong ibig mong sabihin? Ngayon, ikaw naman. Hugo, bitawan mo ako. Mas mahigpit pa. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Mas mahigpit pa. Bitawan mo ako. Hindi mo ba gusto? Patay na ko kanina. Mas mahigpit pa. Hugo, nakikiusap ako. Pakiusap, bitawan mo ako. Nagkamali ako, okay? Huwag mong gisingin si Sofia. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nabaliw ka na? Hugo, Sofia, nandyan ba kayo? Sofia. Hugo, Adrian, anong ginagawa ninyo? Nabaliw siya. Nabaliw. Umalis na kayo agad. Sophie. Sophie, may malubhang nangyari. Si Hugo at si Adrian ay nag-away. Puno sila ng dugo. Dinala lang sila ng mga Nakakakilabot. Halos maputol ang leeg niya. Oo nga, ginagamot ko lang ang mga sugat niya. Mga lumang peklat sa bago. Napakalupit. Sabi nila kailangan niyang lumuhod para iligtas ang buhay niya. Hugo, huwag kang hayaang may mangyari sa iyo. Nagising ka na. Anong ginagawa mo dito? Umiiyak ba siya para sa akin? Hugo, kung masakit, hawakan mo ang kamay ko. Ang tanga mo, sa lalaking ganyan, sulit ba? Siya ang buwan sa langit. Malinis at maliwanag. At ako, parang asong gala na nagtatago. Sa imburnal na alam lang gamitin ang pinakamalalaswang paraan. Paano ako magiging karapat-dapat sa kanya? Sasagutin ko ang tawag. Binibining Reyes, masamang balita, natuklasan namin na ang iyong Tito Raul ay nagbebenta ng pinakamahal na hilaw na materyales ng pabrika. Si Ginang Reyes ay nasa business trip sa ibang bansa at hindi ko alam ang iba pang gagawin. Sa iyo lang ako lumapit. Naiintindihan ko, Sekretarya Salas. Huwag kang mag-alala, babalik ako agad. Sige. Hugo, manatili ka sa ospital at gumaling ka ng mabuti. Mayroon akong personal na problema. Aayusin ko muna iyon. Ang bilis niyang umalis. May nangyari ba sa kanya?
Huwag kang mag-alala. Ang mga produktong ito ay de kalidad. Sa hinaharap, kapag may magandang negosyo, babalkan kita ulit. Anong magandang negosyo ang tinutukoy ni Tito Ral? Nagtataka ako kung ako, ang kanyang pamangkin, ay magkakaroon ng bahagi doon. Sofia. Pero ako ang iyong Tito Ral. Ano ang lahat ng ito? Tito Ral, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang lahat ng ito. Sophie. Ang iyong Tito Ral ay nabulag ng kasakiman sandali. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Kung plano mong gawin ito, gamit ang mga hilaw na materyales na ito, hindi mo ba naisip ang mga kahihinatnan nito? Sa nakaraang buhay ko, gumamit ka ng mababang kalidad na materyales. Ang bagong pabrika ay at nasugatan ang 100 manggagawa. Sa huli, ang aking nanay ang siyang umayos ng lahat. Pero sa pagkakataong ito, nandito ako. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa hustisya. Ano ang ginagawa mo? Sophia. Ako ang iyong Tito Ral. Kung ganito ang trato mo sa akin, makukuha mo ang nararapat sa iyo. Paumanhin sa abala. Tara na. Bilasin mo. Sa pagkakataong ito, pabubulukin kita sa kulungan. Mararanasan mo ang sakit na dinanas ng aking nanay sa nakaraang buhay. Sophia. Haliparo, ang sarili mong Tito Ral. Ang ipinakulong mo. Hindi ka makakatakas dito. Hindi kita patatawarin kahit sa kamatayan. Ang insidente sa paaralan ngayon ay naging malaking problema. Sa kabutihang palad, maayos ang lahat sa pulis. Aayusin ko ang problema sa paaralan. Mas mabuti pang isipin mo ang iyong ginawa. Ang batang pasaway na si Sofia. Noong nababagot ka, siya ay mabuti para sa pagpapalipas ng oras. Ngunit ano ang nagawa mo ngayon? Nilagyan mo ng mantsa ang dangal ng buong Pamilya Castillo. Hindi ka tanggap-tanggap. Pero, nanay. Sofia, tila. 1,000,000 piso. Kung tatanggapin mo, ang resulta ng insidente mula sa away sa paaralan, ito ay magiging sa iyo. Ano ang ibig sabihin nito? Napakasimple lang. Ang bagay na ito, ayoko nang makarinig ng anumang chismis o recording kahit saan. Iyon lang. Alam mo, masususpinde ka, Hugo. Mayroon lang akong isang hiling. Huwag mong isali si Sofa dito. Bakit mo naman tinanggap? Hindi ka makakaasa ng mabuti mula sa mga magulang ni Adrian. Hindi sila mabubuting tao. Dapat mo siyang i-report at ipa-expel. Ito na ang huli mong taon. Hugo, malapit na ang iyong kompetisyon. Hindi ito tungkol sa pera. Para kay Sofia ito. Pero sa tingin mo ba sulit ang isugal ang iyong kinabukasan? Ang kompetisyon. Magkakaroon pa ng ibang pagkakataon sa susunod na taon. Pero si Sofa ay hindi maaaring mabuhay buong buhay niya sa dilim. Siguro ang magagawa ko lang para sa'yo ay ito na lang. Labis akong nabigo sa iyo. Nanay, hindi ako iyon. Ngayon ay pumunta ako para makita si Hugo at si Sofia rin. Isang lalaking napakautak na hindi man lang nagmamalasakit sa kanyang kinabukasan. Bakit ka nakikipagkaibigan sa kanya? Sofia. Nanay, sinasabi mo ba yan para kay Sofia? Tinanggap niya ang kasunduan? Kahit sino pa siya. Nakagawa ka ng napakalaking problema para sa pamilya. Mananatili ka sa mansyon ng pamilya ng ilang araw. Kapag nagkaroon ka na ng oras para pag-isipan ang mga bagay, doon ka na makakalabas. Ang mansyon ng pamilya? Sofia. Bakit? Bakit kahit ikaw, hindi mo na ako mahal? Mas gusto mo ba ang lumpo? Hello, Ginoong Castillo. Kailangan ko ang iyong pabor. Tulungan mo akong palabasin ng isang tao sa kulungan. Sophie, si Raul Reyes ba ay may ginawa sa iyo? Ginang Reyes, ang iyong anak ay napakatalino. Pero nanay, sinama ko si Tito sa kulungan. Hindi mo ako sinisisi, hindi ba? Ang aking mabaliw na anak, paano ko magagawa iyon? Nararapat lang sa kanya iyon. Oh, nanay,
May isang bagay na kailangan ko ang iyong tulong. Ano iyon? Mayroon akong kaklase na nasuspinde. Ang kompetisyong ito ay napakahalaga sa kanya. Nanay, marami kang koneksyon. Maaari mo bang, sa pamamagitan ng mga kontak ng kumpanya, tulungan siya? Ang kaklase na ito, ano siya sa iyo? Isang taong napakahalaga sa akin. Sophie. Hindi ko alam kung ito ay kutob ng isang ina. Ngunit tila nagbago ka na. Dati, tumakbo ka araw-araw, kasunod ni Binatang Kasti, parang anino niya, tumawa ka ng walang alalahanin. Ngayon, kahit hindi ka ngumingiti araw-araw, nakikita ko na. Marami kang itinatagong alalahanin. Nanay, naging malaking kabiguan ba ako sa iyo dati? Siyempre hindi. Pero sinabi mo sa akin na hindi siya mapagkakatiwalaan. At patuloy ako. Pero hindi ko, pinigilan ka rin. O pinigilan ko ba? Ang aking anak, dapat siyang mamuhay ng may katapangan at kalayaan. Ano man ang mangyari, kasama mo ako. Sa aking nakaraang buhay, inayos din ni nanay ang lahat para sa akin sa ganitong paraan. Binibining Reyes, narito ang lahat ng ari-arian at mga shares na nasa pangalan mo. Lahat ng ito ay iniwan sa iyo ni Ginang Reyes upang matiyak na wala kang kakulangan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kasalanan ko lahat. Kaya naman ang pamilya Reyes ay napunta sa ganito. Anong karapatan ko para tamasahin ito? Tulungan mo akong i-donate ito. Sige. Nanay, Ang batang iyon. Ang mga damit panlalak na pinaghanda mo para sa akin ay para rin sa kanya, hindi ba? nanay, Sige. Kung gusto mong gumawa ng isang bagay, gawin mo ito ng buong tapang. Laging susuportahan ka ni nanay. Anak, magandang balita. Tumawag sa akin ng City Mall at sinabi nila sa akin tungkol sa isang grant program. Binigyan nila tayo ng lugar sa isang magandang lokasyon at napakababa ng upa. Malapit nang magbago ang ating swerte. Sino ang tumawag sa'yo? Anong support project? Hindi ko alam. Sinabi nila dahil nahihirapan tayo, pasok tayo sa pamantayan. Nanay, sa mundong ito, wala labor. Totoo iyon. Tingnan mo. Mayroon pang ang opisyal na dokumento. Dapat ko na sanang ala. Ikaw pala. matagal na tayong hindi nagkita, binatang Ginoo. Kung ipapadala ko ang video kanina sa punong guro, sabihin mo sa akin ang proyekto na iyong ama ay inabid nitong mga nakaraan. Magtatagumpay ba? Humihingi ka ng tawad. Paumanhin. Mag-ingat ka. Paano ka napunta rito? Ang isang tulad ko na nakatira sa putikan. May karapatan ba ako na maging tunay na masaya? Tama na. Kung patuloy kang tatama ng ganyan, ang punching bag na ito ay mababasag. Iniis mo pa rin ba si Sofia? Napakarami mo nang nagawa para kay Sofia. At siya, gaano nakatagal mula nang lumitaw siya sa buhay mo, Hugo? Hindi ko sinasabing masama siya, pero sa kanyang kalagayan. Talaga bang sulit ang ibigay sa kanya ang iyong puso? Hindi ako karapat-dapat. Valeria. Anong problema? Hindi ba't sinabi mong mag-extra training ka ngayon? At hindi ka pumunta? Ano ang silbi ng pagsasanay? Hindi naman nila ako pipiliin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang nagsabing hindi ka nila pipiliin? Nabanggit na ni Professor Sanchez iyon, ang pwesto ay para kay Adri. Hindi mo ba alam kung anong pamilya ang pinagmulan niya? O ano, hindi natin pwedeng pakialaman ang mga taong ganoon dahil lang mayaman at makapangyarihan ang kanyang pamilya. Sophie, isa lang akong ordinaryong tao. Sa 2 buwan na ito, ang makapagsanay ng piano kasama ka ay sapat na para sa akin. Masaya ka na? Valeria, nalimutan mo na ba ang iyong pangarap? Northwood Communications University. Naiintindihan ko ang iniisip mo. Ang ilang tao ay ipinanganak na mayroon na ng lahat. Sa kapanganakan, mayroon na silang higit pa kaysa sa ordinaryong tao. Pero hindi mo ba iniisip na minsan, dahil mismo doon, dapat pa nating magsikap ng higit pa? Kailangan mong ipaalam sa kanya na hindi ka madaling matakot. Tama ka. Ipapakita ko sa mga taong iyon na kahit ang isang ordinaryong tao ay hindi isang tao na maaari nilang maliitin.
Sophie, magandang balita. Pareho tayong pumasa sa internal selection para sa mga mahuhusay na estudyante sa sini. Talaga? At mayroon pang isa. Malaking chismis. Anong chismis? Si Adrien ay lilipat. At ito ay dahil sa pampamilyang dahilan. Sabihin mo pa. Sabi nila, ang kanyang nanay ay ang kabit at nakuha niya ang gusto niya. Dumating ang lehitimong asawa 2 araw na ang nakalipas. Para gumawa ng eksena sa paaralan, mukhang ito ay dahil inabuso ng kanyang nanay ang kanyang kapangyarihan at ninakaw ang pwesto ng isang estudyante. Kahit ang mga nakatataas ay napansin ito. Ang mga taong tulad nila, nararapat lang. Sofa. Gusto kita. Magiging girlfriend mo ba ako? Sofa. Noong araw sa sayawan, hindi ko intensyon na tanggihan ka. Sa totoo lang, ito ay dahil. Sofa. Ang iyong ama. Ang iyong ama ay nakalabas na ng kulungan. Pumunta siya sa tindahan para gumawa ng eksena. Gusto niyang sirain ang aming tindahan. Gaya ng inaasahan ko, ang isang tulad ko, ay hindi karapat-dapat na maging masaya. Ang batang ito ay napaka-misteryoso. Ihingi ba siya ng date sa akin? Ikaw, ano ang ginagawa mo rito? Sophia, noong araw sa sayawan, ano ang nangyari sa pagitan mo at ni Hugo? Ano ang pakialam mo? Sige, maaari tayong magkasama. Pero, simula ngayon, hindi ka na maaaring makipag-ugnayan kay Hugo. Baliw ka ba o ano? Kailan ko sinabi na gusto kong makasama ka, managinip ka pa. Hindi naman yon. Tinutulungan kita. Ikaw at ang isang tulad ni Hugo ay hindi magkasundo sa iisang mundo. Oo, Hindi mo problema iyon. Umalis ka rito. hindi ako aalis. Sinasabi ko sa iyo ngayon, ang taong gusto ko. Ngayon ay si Hugo. Kung marinig ko na magsasalita ka ng masama tungkol sa kanya muli, sasapukin kita sa bawat makita kita. Sasapukin mo ako? Bumalik na si Hugo. Nagdulot ng gulo ang tatay mo. At napagod lang siya. Kakabalik ko lang galing sa tindahan. Sarado na pala. Hindi ba't sinabi mong sinira na nila? Dahil sinira nila, dapat tawagin natin ang pulis at humingi ng bayad. Dumating na ang pulis. Yung tatay mo lang kasi, lumuhad at humingi ng tawad. Pamilya naman tayo. Kaya pinauwi ko na sila. Nanay, Hugo, mahal, yung tatay mo, dahil matagal siyang nakulong. Hindi niya napigilan ang emosyon niya saglit. saglit lang ba? Sa dami ng taon, kailan ba hindi naging ganito? Kung may natitira pa siyang konsensya, dapat namatay na lang siya doon, imbes na bumalik para magkagulo. Hugo, kahit ano pa man, tatay mo pa rin siya. Nung ginamit niya ang pera para sa operasyon mo, para magsugal, naisip niya ba tayo? Sandali lang siyang hamina. Nung hinarangan ng mga maniningil ang pinto natin, at nanira sila, nasaan siya? Nung nagtrabaho ka ng 3 trabaho, hanggang umubo ka ng dugo dahil sa pagod, nasaan siya? Nung halos mamatay na ako sa bugbog, habang pinoprotektahan ang bahay na, nasaan siya? Ibigay mo ang bankbook, mga credit card. Ako na ang bahala sa lahat. Anong klaseng tao siya? Nang aaya siya ng date, tapos binabaliwala niya. Hindi man lang siya nagbibigay ng dahilan. Ngayon, kailangan ko ng mga sagot. Hugo, huminto ka dyan.
May problema ba? Iniwan mo ako, tapos tinatanong mo kung may problema? Tinatanong kita, saan ka nagpunta kagabi? Wala akong oras. Wala kang oras. Pwede ka pa bang maging mas mailap? Sophia. Gusto mo bang ipaliwanag ko para sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Akala ko ang sinabi ko. Noong araw ng sayawan ay malinaw na. Hindi ka ba na-curious sa sagot ko? Ang sinabi ko noong araw na iyo ay galing din sa puso. Galing tayo sa magkaibang mundo. Hugo, bastos ka. Sa buhay na ito, kahit paano mo ako tratuhin, palagi akong sasama sa iyo. At gagawin natin ito hanggang sa huli. Binatang Ginoo. Ayos na ang lahat doon. Makakalabas na si Raul Reyes sa buwang ito. Sofia, huwag mo akong sisihin. Ikaw ang una. Sophie, kayo ba ni Hu nag-away? Yung mga papeles na binigay niya sa iyo, hindi mo nagalaw ng ilang araw. Huwag mo nang banggitin. Anong nangyari? Kahit alam kong si Hu, ganito ang trato sa akin dahil sa kung anong dahilan. Nasasaktan lang ako. Valerie, nasasaktan ako. Huwag kang malungkot. Malapit na ang mga exam. Hayaan mo muna siya. Henyo, bumalik ka na rin para sa monthly exam sa susunod na linggo. Pakitulungan mo akong mag-aral. Kumusta ang mga exam mo? Hindi mo problema yan. Mag-aaral naman ako ng maayos. Alam ko na. May drama dito. Hugo. Nasaan ang pera? Fernando, walang pera sa bahay. Hindi ba ang anak natin ay nasa mamahaling high school? Huwag mong sabihing wala kang pera. Hayaan mong mag-isa siyang mabuhay. Bumalik na ang anak mo. Kakagaling lang ng tatay mo dyan. Medyo kapos lang siya sa pera. Tingnan mo. Nanay, bumalik ka sa loob ng bahay. Isang anak at ang kanyang ama, matagal na silang hindi nagkita. Kaya syempre malayo sila sa isa't isa. Wala akong tatay. Huwag ka nang magsabi pa. Walang pera. Mula ngayon, hindi ka na makakatanggap kahit isang sentimo mula sa bahay na ito. Ulitin mo nga yan. Hugo, akala mo ba ang galing mo na ngayon? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo ibibigay sa akin, marami pang iba ang magbibigay. Narinig ko sa mga kapitbahay na may mayaman kang kaklase na madalas dumalaw sa'yo. Tama, hindi mahalaga. Hihingin ko sa kanya. Subukan mo lang. Bahay ko to, lintik. Panoorin mo lang ako. Kung maglakas loob kang hawakan siya, hindi kita patatawarin. Alam mo naman, hindi ako tulad ng nanay ko. Kaya kong gawin ang lahat. Nanay, ganito na nga, at ipinagtatanggol mo pa rin siya hanggang kailan? Susundan kita sa school at gagawa ako ng gulo. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa akin. Fernando, mahal. Galit lang si Hugo kaya niya sinasabi yan dahil lang sa galit siya. Huwag mo itong dibdibin. Mamuhay tayo ng mapayapa. Sige ba? Kung gayon, ibigay mo ang pera. Baliw ba ang lalaking ito? Hindi ba niya inaalala ang kamay niya? Hugo, hindi mo ba pinapahalagahan ng buhay mo? Sinabi ng doktor na ang kanang kamay mo, hindi na pwedeng mag-box. Kung ipagpapatuloy mo to, paano ka magbo-box sa hinaharap?
Nagsasalita ako sa'yo. Naririnig mo ba ako? Ano ba ang sinasabi ko sa'yo? Ano ba ang mahalaga? Na sinasaktan mo ang sarili mo ng ganito? Anong nangyari sa akin? Bakit bigla na lang? Bumalik sa simula. Kung ang lahat ay papunta sa tamang direksyon. Bakit hindi ko pa rin mabago ang takbo ng nakaraang buhay ko? Maaari kaya na sa nakaraang buhay ko, sobrang malupit ako sa kanya? Ayaw ng tadhana na magkaroon tayo ng anumang relasyon sa buhay na ito. Huwag kang lumapit. Kaarawan mo ngayon. Kahit Kunin mo na lang. Wala akong gusto mula sa... Lumayo ka sa akin. Sa nakaraang buhay ko, iniwasan ko siya na parang salot. Kung iisipin ko, bilang magkasintahan, ang layo sa pagitan namin ay palaging higit pa sa ilang talampakan. Sa buhay na ito, kalimutan na lang. May utang ako sa kanya. Lintik, malapit na sana. Ang problemang ito, anong formula ang ginamit natin? nagkaproblema siya. Sumuko ka na lang ulit, sa pagkakataong ito lang. Hindi. Anong ibig niyang sabihin? Sofia, bukod sa mukhang ito, ano pa ang meron ka? Hindi mo man lang magawa ang simpleng bagay na ito? Binibining Reyes, wala kang iba kundi magandang mukha sa tabi ni Hugo. Hugo, sa paningin, isa lang ba akong oportunistang tanga? Muli akong isinilang. Hindi para maging walang silbing palamuti. Galit ba siya? Galit ba siya? Bakit? CJ, ibaba ang mga lapis. Tumayo ang lahat. Ipasa ang mga exam sa unahan. Okay lang, Sophie. Exam lang naman yan. Wala iyang halaga. Sophie, may makakain ka ba? Medyo nagugutom ako. Heto, mga candy. Binili mo ba to? Saan mo binili? Hindi ako ang bumili. Akala ko binili mo. Heto na. Ang sarap nito. Si Binatang Ginoong Castillo ang nag-ayos nito. Binibigyan kita ng pagkakataon na bigyan si Sofia ng isang aral na hindi niya malilimutan. Sophia, aking mahal na pamangkin. Ikaw ang unang naging malupit. Kaya huwag mong sisihin ang tito mo sa pagiging hindi patas. Sophia, ikaw na lintik na bata. Ang nagpadala sa akin sa kulungan. Ngayon, halos hindi ko nagawa na makalabas doon. Kung hindi mo ako titigilan, hindi rin magiging maganda para sa'yo. Anong ginagawa mo na nakatayo sa gitna ng kalsada? Hindi mo ba pinapahalagahan ang buhay? Hugo. Hugo. Hugo.
Bobo ka ba? Bakit mo ako iniligtas? Ako, Ayokong mamatay ka. Ayokong mamatay ka para sa akin ulit. hindi ako namatay. Okay lang ako. Hugo, Sa susunod, hindi ka na magiging kasing swerte. Hugo. Tayo na. Magkakaayos na ba tayo? May kaklase kang mayaman na laging naghahanap sa'yo, di ba? Tatanungin ko siya. Sa susunod na linggo, sasali ako sa Grand National Piano Competition. Kung may oras ka noon, puntahan mo ako. Okay. May klase ako. Sige, kung wala kang oras, kalimutan mo na. Mas importante naman, ang pag-aaral mo, di ba? Sa competition ngayon, ikaw ang pinakamagaling. Talaga? Pupunta kaya siya? Sophie. Anong problema? Mukhang hindi ka na sa iyong pinakamahusay. Wala. Maghanda na tayong umakyat sa entablado. Hoy, bakit hindi ka pa pumapasok? Malapit nang magsimula ang palabas. Sophie, kahanga-hanga ka kanina. Sophie, para sa iyo ito. Para sa akin. Para kay Sofia. Binabati kita. Kaya, sinong Prince Charming ang nagbigay nito sa ating reyna? Ang bulaklak na ito ay tinatawag na Hydrangea Endless Summer. Ang kahulugan nito ay walang hanggang pag-asa, ang pangako ng muling pagkikita. Sumisimbolo sa pag-ibig na hindi nawawala. Sabihin mo sa akin agad, may lihim ka bang kasintahan sa likod ko? Hindi. Valerie, nanalo ako ng premyo. Pangalawang gantimpala. Sabi ko na gagawin mo. Tawagan mo agad ang nanay para ibalita ang magandang balita. Tama ka. Hello. Sekretarya Salas. Telepono ni nanay. Bakit ikaw ang sumasagot? Nasaan si nanay? Si Ginang Reyes ay nasa meeting ngayon at hindi makasagot sa telepono. Impossible. Hindi nahihiwalay si nanay sa telepono niya. May nangyari ba sa kanya? Binibining Reyes. Hiniling ni Ginang Reyes na huwag ko raw sabihin sa iyo kanina lang ay nagkaroon ng problema sa tela ng Grupo Reyes. Maraming kliyente. Valerie, may nangyari sa pamilya ko. Bakit ito nangyari? Malinaw na pinagbayaran ko si Rol at naiwasan ko ang kapalaran ng nakaraang buhay ko kung saan ninakawan niya ang kumpanya. Pero bakit si nanay ay may problema pa rin? May mga bagay ba nakatakdang mangyari? Kahit ilang beses pa akong isilang muli, wala akong mababa. Nanay. 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 Binibining Reyes, ginagastos ang perang nakuha sa masamang paraan mula sa mga mamimili. Nakakatulog ka ba sa gabi? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang nagsasabi ng kalokohan. Kumakalat na sa buong internet, ang Grupo Reyes ay isang hindi tapat na kumpanya. Tiwala ako sa integridad ni Sofia at naniniwala akong ang Grupo Reyes ay hindi ganoong uri ng kumpanya. Sa tingin mo, sino ka para sabihin iyan? Huwag mong sabihin na nabayaran ka na ng pera nila, di ba? Valerie, ayos lang ako. Tara na. Pasensya na, Valerie. Nadamay ka dahil sa akin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Magkaibigan tayo. Ano ito? Tara na. Sa panahong ito, huwag kang pumasok sa eskwela. Hindi, kailangan kong harapin ito. Hindi ba't kakaiba? Ito. Una, mabilis na lumala ang opinyon ng publiko sa internet na parang may nag-orkestra ng lahat. Pangalawa, paano na ihatid ang kahon na yon nang may ganitong katumpakan sa iyong mga kamay? Hindi iyan mukhang kilos ng miyembro ng pamilya ng biktima. Sinasabi mo ba tungkol sa nangyari noong nakaraan? Hindi pa ako nagkakaroon ng oras para pasalamatan si Hugo.
Nasaan ang pera? Ang pera. Kainis, sabi ko kunin mo ang pera. Wala ng pera si Fernando. Wala akong pakialam. Kung hindi ko makuha ang pera ngayon, sisirain ko ang tindahan mo. Naniniwala ka ba o hindi? Hindi maganda ang negosyo nitong mga nakaraang araw. At sino ka? Saan nanggaling ang batang ito? Paano mo nagawang makialam sa mga usapin ko? Umalis ka dito. Umalis ka agad. Takbo, umalis ka. Sino ka? Bakit mo siya ginugol? Ako. Ako ang ama ni Hugo. Siya ang asawa ko. At ano ang pakialam mo? Umalis ka dito. Huwag mo akong pilitin. Nasaktan ka. Rin. Sofia, umalis ka agad. Huwag kang mag-alala sa akin. Nakainom siya at kaya niyang gawin ang lahat. Ma'am, huwag kang matakot. Ma'am. Iminumungkahi kong umalis ka na ngayon din. Kung hindi, tatawag ako agad sa pulis. Hugo, nakainom ang tatay mo. Nandito ang kaklase mo. Hugo, nakainom ang tatay mo. Nandito ang kaklase mo. Bumalik ka agad. Bitawan mo siya. Fernando, babalaan kita. Huwag mo siyang gagalawin. Ayos lang po kayo, ma'am. Fernando, siya ang anak mo. Masamang anak, akala mo matapang ka, ha? Ngayon makikita mo. Tuturuan kita ng leksyon. Papatayin kita. Huwag kang lalapit. Hindi. Hindi. Mamatay ka. Lahat dapat Anak ko. Halimaw. Hindi ko hahayaang galawin mo ang anak ko. Umalis ka. Umalis ka. Ngayon dudurugin kita. Fernando, isumpa kita ng 1,000 beses. Wow, ang tapang ng nanay mo. Huwag kang tumingin. Akala ko lagi na. Magbabago siya sa pagkakataong ito. Ang tanga ko. Umalis ka. Umalis ka dito. Ngayon dudurugin kita. Umalis ka. Hugo, bitawan mo muna ako. Naghihintay ang doktor para sa iyo. Magpagamot ka muna ng sugat mo. Okay. Mabuti na lang ay ayos ka lang. Kung hindi, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Natatakot ka ba? Normal lang iyan. Dahil sa kung paano ka tinrato ng tatay mo. Tapos na, Hugo. Tapos na ang lahat. Sofa. Muntik na kitang mawala. Anong sinasabi mo? Akala ko lagi na ang paglayo mo sa akin ang pinakamahusay na paraan para protektahan ka. Sinasabi mo ba? Iniwasan mo ako dahil sa tatay mo? Sofa. Pasensya na. Walang dapat paghingian ng tawad. Hindi mo kasalanan. Hayaan mong protektahan kita, okay? Okay. Sinabi mo iyan. Halika na, baliw ka. Umalis ka na agad. Kung hindi ka pupunta ngayon, gagaling din naman ang sugat mo. Binibining Reyes, ayon sa iyong mga tagubilin, nasuri namin ang import at export ng lahat ng tela at walang problema, naisahan tayo. Gaya ng inaasahan ko. Higit pa rito. Salamat sa iyo at kay Ginang Reyes na nagpatuklas sa amin na imbestigahan si Raul. Natuklasan namin na talagang may problema siya. Ginagamit niya ngayon ang isang dating empleyado mula sa pabrika, isang taong may magandang relasyon siya, upang lihim na makipag-ugnayan sa isang misteryosong tao, isang taong madalas niyang nakikipagkita ng madalas. Isang misteryosong tao. Oo, ipapadala ko sa iyo ang mga security footage, ngayon din. Ral. Kailan siya nakalabas? Ral. Minamaliit kita dati. Mula ngayon.
Hindi ko ba sinabi sa'yo na mula ngayon ay poprotektahan kita? Ikaw, Kung hindi ako dumating, paano ko malalaman na mapapahamak ka na naman mag-isa? nakita ko lang siya sa gate ng eskwela, kasama ang isang tao na nakamaskara. Huwag kang mag-alala, nakatawag na ako sa pulis. Ngayon, kahit anong mangyari, manatili ka sa likod ko, naintindihan mo? Sino? Lumabas ka. Dahil nandito ka, hindi mo ba ipapakita ang tunay mong mukha? Adrian, Nakilala mo ako. Kaya ikaw pala. Lahat ng sinabi ninyong dalawa, nirecord ko na. batang pasaway, naglakas loob kang tumawag sa pulis. Uunahin kitang patayin, takbo. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. O papatayin ko siya. Bitawan mo siya. Adrian, ikaw lang talaga ang target ko. Huwag mo siyang gagalawin. At sa puntong ito, gusto mo pa ring magpakabayani? Hugo, sabihin ko sa'yo. Ikaw ang pinakakinamumuhian ko. Ang tingin na alam ko ang lahat. Dahil sa tingin mong yan, wala kang kwenta. Ikaw naman. Sophia. Dati, ako lang ang nakikita mo. Pero ngayon, mas gusto mo ang walang kwentang lalaking ito kaysa sa akin. Adrian, ang pinaka-pinagsisisihan ko ay ang pagmamahal ko sa iyo noon. Walang kwenta. Nanay. Nanay. Dinatnan mo ng kahihiyan ang iyong ama at ako. Nanay. Hindi ganyan, nanay. Hindi ito ang nakikita mo. Lumuhad ka. Hindi ito ang nakikita mo. Mula pagkabata ninyo, binuhos namin ng iyong ama ang pagmamahal sa iyo at ikaw, isa kang kalamidad pagkatapos ng isa pa. Dinatnan mo kami ng kahihiyan. Sobra akong nagsisisi na nagkaroon ako ng anak na tulad mo. Wala akong anak na tulad mo. Nanay. Gusto ko rin sanang maging mabuting anak. Gusto ko rin sanang maging isang huwarang estudyante. Pero, nakakapagod maging numero 1. Nanay. Nitong mga nakaraang taon, sa totoo lang, nabuhay ako sa sobrang pressure at sakit, nanay. Kaya naman, hindi na ako magiging anak mo muli. Anak. Anak. Anak, huwag mo akong takutin. Anak. Anak. Anak, bumangon ka. Anak. Magaling, nalutas na ang lahat. Umalis na ang nanay ko sa ospital. Hugo, bakit ganyan ka tumingin sa akin? Sofa. Naging tanga ako noon. Simula ngayon, hindi na kita itataboy muli. Sinabi mo yan? Huwag mo na akong lokohin muli. Ngayon sasali ako sa National Championship. Hintayin mo ako. Kung pupunta ka, kailangan mong iwi sa akin ang kampyonato. CJ, Pangako yan. Sang-ayon. Sophie, tingnan mo ang group chat. Nanalo si Hugo. Siya ang pambansang kampiyon sa boxing. Hindi ka pa nipaniwala. Hindi ba't may injury siya sa kanang kamay? Ang galing mo. Pwede bang makuha ang numero mo? hindi na kailangan. Oo. Maging magkaibigan tayo. Ang gwapo mo. Paumanhin. Kakabalik mo lang at naglalaro ka na agad ng babaero. Hindi ako. Hindi ko binigay sa kanya ang connect spare ko. Nakita ko ang lahat. Halika na. May pupuntahan tayo. Ipinapahayag ba niya sa lahat na akin siya? Kayo, Nakadating na tayo. Nandito na. ano ang gusto mo? Bibigyan kita ng sorpresa. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata at huwag kang sumilip. Bakit ka naman misteryoso? Sandali lang, magtiwala ka sa akin. Sa nakaraang buhay ko, ikaw ang nagligtas sa akin noong nawalan na ako ng kagustuhang mabuhay. Tinulungan mo akong muling makahanap ng tapang para Hugo, tingnan mo, isang bulalakaw. Humiling ka. Napait ang nakaraang buhay. Sana sa buhay na ito, laging masaya si na Hugo at Mga pakialamero. Basura. sa tingin ko nagsiselos ka, mas gwapo siya kaysa sa inyo at mas magaling na estudyante. Kayo namang mga walang silbi. Ano ang karapatan ninyong apihin siya? Mga hangal, makakapasa ba kayo sa exam tulad niya? Babalaan ko kayo. Huwag ninyo siyang apiin.
Sofa, itinakda tayo mula pa sa nakaraang buhay natin. Ikaw lang talaga. Ang buong mundo ko ay ikaw lang. Ikaw lang. Hoy! Bakit ganyan kalaki ang dugo ng kamay mo? Kung kailangan mo ng tulong, pwede kang lumapit sa akin. Pupunta ka ba para pagtawanan din ako? Ako? Ayusin mo ang problema. Sa utang ng Grupo Reyes. Siyempre, Ginoong Moreno. Sofa, Iniwan ako ni Adri. Umalis din ang nanay ko. Wala na akong natira sa mundong ito. nandito pa ako. Matutulungan kita. Sa huli, walang nagmamahal sa akin sa mundong ito. Mas mabuti pa. Mamatay na lang. Hugo, ang higpit ng yakap mo. Mabuti naman. Pagkatapos ng lahat ng ito, ikaw pa rin ang nasa tabi ko. Umupo ka rito. Kampiyon, pwede ka na bang kumain ng isang piraso ng iyong cake ngayon? Bakit hindi ka nagsasalita? Ang bilis ng tibok ng puso mo. Bakit ka kinakabahan? Paano mo nalaman na mabilis ang tibok ng puso ko? Binabasa mo ba ang isip ko? Hindi ako makabasa ng isip. Pero nandito ka. Lahat ng maliliit mong ekspresyon ay nakikita sa mukha mo. Kahit saya, o galit, lungkot o kaba, nararamdaman ko lahat. Siguro, gaya ng sabi mo, itinakda tayo sa nakaraang buhay natin. Hindi ko iniisip na karapat dapat ako sa buhay mo. Pero sa tuwing kasama kita, sobrang saya ko. Lumalabas na ang pag-aalala ko sa'yo ay hindi nagbago. At hindi lang kita naiintindihan. Naiintindihan mo rin ako, di ba? Hugo, mahal na mahal din kita. Humiling ka na. Ang una kong hiling, sana laging malusog at masaya si Hugo, nang walang anumang alalahanin o bangungot. Ang pangalawa kong hiling, sana magkasama tayo sa iisang universidad at hindi na magkahiwalay. Ang pangatlo kong hiling, sana tayo, sa muling pagsila, ay hindi na maranasan ang trahedya ng nakaraang buhay natin. Sophie, ang hiling ko ay tuparin ang lahat ng iyong mga hiling. Sophie, sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaang Nanay, gusto kong magtatag ng pundasyon. Tawagin itong The Helios Foundation. Bigla. Bakit mo naisip ang gawin ito? Dahil sa muling pagsilang ko, nagbago ang kapalaran ng maraming tao sa paligid ko. Pero sa huli, ito ay isang panandaliang pangitain lamang. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong muling isilap. Sa limitadong oras na mayroon tayo, dapat pagsikapin ng bawat isa na maging sarili nilang araw. Umaasa ako na ang The Helios Foundation magdadala ng pag-asa at tapang sa mga nakulong at nahihirapan sa puti. Bibigyan sila ng lakas na sirain ang kanilang mga tanikala para mabuhay din sila. Nang nakataas ang siguro, iyon ang layunin kung bakit binigyan ako ng tadhana ng pangalawang pagkakataon. Aking Sophie, sa wakas ay naghinog ka na. Ano man ang gawin mo, laging susuportahan ka ni nanay. Saan tayo pupunta, Hugo? may gusto akong ipakita sa'yo. Hindi ako makakita. Nandito na tayo. Hugo, ikaw ang gumawa nito. Sofa. Ang buhay ko noon ay madilim. Hanggang sa makilala kita. Maging ang padalos-dalos na babae. Na 17 taong gulang, ang nilamon ng kawalan ng pag-asa o ang matapak at nagniningning na bersyon mo ngayon. Ikaw pa rin ang nag-iisang liwanag sa aking buhay ng kadiliman. Kaya sa buhay na ito, hayaan mong mahalin kita gaya ng nararapat. Pakakasalan mo ba ako? Sa pagkakataong ito, ang ating kwento ay walang katapusan.